Oras na ito, hatid sa inyo ng 774 News Team. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. Suspect sa Senate shooting, hindi empleyado ng National Bureau of Investigation. Chanel Salazar sa detalye. Nilinaw ng National Bureau of Investigation o NBI na hindi opisyal na empleyado ng ahensya ang lalaking inaresto matapos ang pamamaril sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na si Mel Oragon na unang iniulat na driver umano ng NBI ay hindi kabilang sa mga regular na empleyado o ahente ng ahensya. Ayon kay Matibag, si Oragon ay isa lamang volunteer o force multiplier na sumama bilang driver sa grupo ng mga NBI agents na na-deploy sa GSIS compound. Nasa lugar umano ang mga NBI agents matapos makatanggap ng request ng NBI mula kay GSIS President at General Manager Vic Veloso para tumulong sa pag-secure ng lugar at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Sinabi rin ni Matibag na normal lamang na armado ang mga rumisponding NBI agents dahil bahagi ito ng kanilang standard operational gear sa tuwing may security deployment. Dagdag pa ng opisyal, gumagamit din ng NBI ng mga volunteers na tinatawag na assets o alpha para tumulong sa operasyon at pagkalap na intelligence report dahil sa kakulangan ng tauhan. Paliwanag pa ni Matibag na ang baril na hawak ni Oragon ay pinahawak lamang umano sa kanya bago ang insidente at wala itong direktang akses sa naturang armas bago mangyari ang pamamaril. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. 774 Flash Reports. Flash Reports. Mga kanyusik, kapapasok lamang na balita, Senate President Alan Peter Cayetano kinumpirma na wala nga sa loob ng Senado sa Senator Ronald Bato de la Rosa. Samantala sa iba pang balita, 50 pesos na 1 kilo ng imported rice. Band-aid solution na pabor sa mga rice importer ayon sa mga magsasaka. Gina Mape sa balita. Tinuligsa ng kilusang magbubukid ng Pilipinas ang Executive Order 118 na nagtatakda ng 50 pesos kada kilo na price ceiling sa imported rice sa loob ng isang buwan. Ayon sa KMP, kahit 50 pesos kada kilo kung imported, garantisadong kita ito para sa mga importer at hindi sa mga magsasakang Pilipino. Sa katunayan, hindi pa rin abot kaya para sa milyong-milyong Pilipino ang 50 pesos 1 kilo ng imported rice sa gitna ng tumitinding kagutuman, mababang sahod at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Itong March, pumalo sa lampas 60 pesos 1 kilo ang presyo ng imported rice. Ayon sa KMP, sa gitna ng 7.2% inflation noong April 2026 na pinakamataas sa nakaraang 3 taon, at 13.7% rice inflation, biguan nila ang pamahalaan na kontrolin ang presyo ng pagkain at batayang bilihin. Ayon pa sa grupo, lalo lamang inilalantad ng kalagayan sa ngayon ang lalim ng krisis sa pagkain sa bansa. Binanggit ng KMP ang pinakahuling survey kung saan 52% ng mga pamilyang Pilipino o tinatayang 14.5 milyong pamilya ang nagsabing sila ay mahirap noong March 2026, habang nasa 42% o humigit kumulang 11.7 milyong pamilya naman ang nagsabing sila ay nakararanas ng food poverty o kakulangan sa pagkain. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. At yan po ang mga balita sa oras na ito. I-like, i-share at mag-subscribe sa DWWW YouTube account para sa karagdagang balita. Ang DWWW 774 ay sabayang napapakinggan din sa 107.9 DWHT FM Dagupan at napapanood sa DWHT FB page. Ako po si Joaquin Magistrado Rubio. Magandang hapon. Inyong napakinggan ang 774 News Update. News Update. That news was brought to you by Bingo Plus. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo, mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! MX3. Dito ako believe. ACS Manufacturing